Kamusta ka alam? Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba kumikita ng 120 million pesos per month si Chavit Singson. Alamin kung ano ang katotohanan sa loob ng issue na panliligaw niya sa Miss Universe na si Catriona Gray. Gaano nga ba karami ang kanyang mansyon sa loob at labas ng bansa? At ano nga ba ang pananaw niya pagdating sa paghawak ng pera? Kaya kaalam, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam, ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Sa video na ito, alamin kung paano nga ba kumikita ng average 120 million pesos ang politician at businessman na si Chavit Luisito Singson. At sino nga ba ang posible na magmana ng bilyong-bilyong ari-arian ni Chavit? Ayon sa pananaw ni Chavit pagdating sa pera, money is not yours unless you spend it. Sa Tagalog, hindi mo masasabi na sa iyo ang pera na hawak mo hanggat hindi mo ito nagagastos. Kaya naman, si Chavit ay gastos ng gastos at hindi hinahayaang hawak niya lang ang kanyang pera. Ang kanyang mga pinagagastusan ay ang mga bagay na alam niyang may babalik na pera o tubo, gaya ng investments, real estates o businesses na may return of investments. Isa sa mga bagay na sinasabi ni Chavit na may return of investments ay ang kanyang Platinum Skies Aviation, kung saan meron siya ritong 30 o 30 bilang ng mga jets. Ang average price ng bawat jet na meron siya ay $6.5 million o 353 million pesos. Kaya kung susumahin ang 30 jets niya sa average price nito, ito ay may total na 4.6 billion pesos. Ang ikalawa na business ni Chavit ay ang kanyang The Chavit 3 Project Corporation. Ang korporasyon niya na ito ay ang nagsusupply ng mga lumber o tabla na galing sa puno. Si Chavit din ay mayroong sariling mining company. Ito ay ang Strat Mining kung saan nakafocus ito sa paghahanap ng mga ginto at silver. Ang politician din ay mayroong transportation company na tinatawag na Golden Dragon Partas. Ito ang pinakamalaking transportation company sa Ilocos Norte. Ang mga binanggit ko na kumpanya ay iilan lamang sa halos 100 kumpanya na meron si Chavit. Bukod sa mga businesses at kumpanya ni Chavit, marami ring bagay na ikagugulat mo kapag mas lalo mo pang nakilala si Chavit. Una na rito ay ang kanyang mga mansyon. Meron siyang 2 mansyon sa Las Vegas, Nevada, isa sa San Francisco, California at isa sa Los Angeles, California. Marami ring ipinagawa si Chavit na mansyon dito sa Pilipinas. Isa na rito ay ang kanyang sikat na tourist spot na Golden Tower. Isa itong struktura na ipinagawa niya sa kanyang baluarte. Ayon pa sa isang balita, gumastos siya sa strukturang ito ng halos 120 million hanggang 180 million pesos. Pangalawa ay ang pagtulong ni Chavit upang maganap ang Miss Universe 2016 dito sa Pilipinas. Siya rin ang itinuturing na main sponsor o yung tao na may pinakamalaking inilabas na pera para lamang madala ang Miss Universe pageant dito. Gumastos si Chavit dito ng halos $6.5 million o 650 million pesos. Bukod pa sa ginastos niya sa mismong event, bumili rin ng napakalaking yate si Chavit na may halagang 600 million pesos. Ito ay para gamitin ng mga Miss Universe contestants sa pag-travel nila mula Manila hanggang Batangas. Kaya't hindi talaga maitatanggi ang pagiging galante ni Chavit. Pagdating naman sa kanyang pamilya, mapagmahal na ama si Chavit. Meron siyang 2 anak na lalaki na ngayon pumasok na rin sa politika. Sila ay si Ryan Luis at Ronald Singson. Meron ding mga naggagandahang anak si Chavit. Ang kanilang mga pangalan ay sina Rochelle Singson at Chelsea Singson. Ang isa sa mga anak ni Chavit na si Chelsea ay isa ring businesswoman. Siya ay nagmamanage ng kanilang negosyo na Go Sports Philippines. Ito ay isang sikat na supplier ng iba't ibang branded na sports equipment at accessories. Si Chelsea rin ay ang nagmamanage ng kanilang negosyo na Empowering Training Center. Ito ay isang training center sa mga tao na gustong matuto ng Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxing at iba pa. Sa pamamagitan din ng training center na ito, natutong magboxing si Chelsea, kaya noon ay lumalaban siya sa mga boxing competition na ginaganap sa labas at loob ng bansa. Si Rochelle Singson naman ay isa ring businesswoman. Sa katunayan, siya ay ang Vice Chairwoman ng LCS Group of Companies. Ito ay ang kumpanya na nangangalaga at nagmamanage ng lahat ng kumpanya na meron si Chavit.
Si Richelle ay nakapagtapos ng architecture sa University of Philippines. Bukod sa dami ng produkto o food companies ni Chavit, marami rin siyang tourist attractions. Isa na rito ay ang Baluarte Zoo. Ito ay pinagawa niya dahil bata pa lamang daw siya ay mahilig na talaga daw siya sa mga hayop. Sa zoo na ito ay ginagastosan ni Chavit ng milyong-milyong piso para maisakatuparan at mabili ang mga hayop na dadalhin niya sa kanyang zoo. Tulad ng giraffe na nagkakahalaga ng 1.8 to 3 million pesos. Bukod pa sa mga giraffe, bumili rin siya ng white lion, seals, ostrich at iba pang mga hayop na wala rito sa Pilipinas. Isa ka rin ba sa nagtataka kung bakit laging kasama ni Senator Manny Pacquiao si Chavit Singson sa kanyang mga laban? Ito ay dahil sa milyong-milyong ipinupusta ni Chavit sa mga laban ni Manny. At isa pa, maituturing din silang BFF o Best Friends Forever pagdating sa pagmamanage ng kanilang mga negosyo. Sa katunayan, binalak nila noon na bilihin na ang network ng GMA ngunit hindi ito natuloy. Si Chavit din ay isa sa mga advisors ni Manny pagdating sa mga negosyo dahil hindi talaga may tatanggi na matalino at magaling si Chavit pagdating sa negosyo. Sa kabila ng pagiging successful ni Chavit sa kanyang mga negosyo, hindi rin talaga may iwasan na magkaroon siya ng issues, lalo na sa social media. Isa na rito ay ang katotohanan kung nanliligaw ba siya sa Miss Universe na si Catriona Gray. Ang dahilan ng issue na ito ay ang palagian nilang pagsasama sa isa sa mga private jets ni Chavit. Nilinaw naman agad ni Chavit na hindi raw siya nanliligaw kay Catriona. Bagkus ay sinusuportahan niya lang daw talaga ito sa kanyang Miss Universe journey. Hindi rin may tatanggi na malaki ang ambag ni Chavit dito sa bansa, lalo na ang pagtulong niya upang mapalago ang turismo ng Pilipinas. May tuturing din natin ay sa siyang wise man pagdating sa paghandle ng kanyang negosyo at hindi pagsuko sa kung anuman ang problemang haharapin mo. Ito ang dahilan kung paano nga ba kumikita ng 120 million pesos per month si Chavit Singson. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating bida ngayon? Pangarap mo rin bang magkaroon ng maraming negosyo at kikita ng malaki? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. At yan na nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Hanggang sa muli, samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam.